So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually patulog na sana ako. Yun nga lang, bigla akong nakita tong video na to na itong si Babalina, si Amy Marcos, ay nasa Iloilo ata. So, ito, pinagmamalaki niya itong Panay Guimaras Bridge. So, medyo mahaba kasi ito nasa 32 kilometers ata yung haba nito. So, ngayon, pinagmamalaki ngayon ni Amy Marcos itong Panay Guimaras Bridge na matatapos po ito bago matapos din yung term ni PBBM, so sa 2028. And then, ang totoo talaga dito mga kababayan, itong Panay Guimaras Bridge na to is proposal ito ni dating Pangulong Duterte, pero wala po itong pondo. And then, nagkaroon po ito ng pondo noong 2023 lang. Okay, so ang pinupunto ko lang kasi dito, di ba, nagmamalaki ni Amy Marcos itong Panay Guimaras Bridge. Di ba, ang akala ko ba, ang sabi ni Amy Marcos, walang pondo para sa mga malalaking infrastructure sa Pilipinas, itong administrasyon ni PBBM. Di ba, sinabi niya yan, di ba? So, parang hindi na lang po ako maingay, so panoorin muna natin ito, and then explain po natin isa-isa. Okay? So, ito yung sinabi ni Amy Marcos, na itong Panay Guimaras Bridge ay magagamit na sa 2028. Okay? Sige. Crossing bridges. So, medyo komplikado talaga siya, and it's sort of a dream. But it appears that finally, DPWH of Region 6 says that before June 2028, meron ng Panay Guimaras. Naku, we should hold them to task. I'm announcing it para remind you. Kayo naman ulit, kulitin din natin. Kasi in-announce nila ng buong ningning, buong tapang. Dapat maningil tayo. It's a very large project of 32.47 kilometers, and it involves many roads, interchanges, interlinks, and a consortium of 5 contractors. Okay din. At least you get the point. So, yun. So, pinagmamalaki ni Amy Marcos itong Panay Guimaras Bridge. Di ba? So, proud na proud siya. Pero mga kababayan, nung nakaraang 2 linggo ata, itong si Amy Marcos is nagwawala at sinasabi niya na wala daw pong pondo para po sa mga malalaking proyekto. Actually, ito, hanapin natin ito. Actually, itong Panay Guimaras Bridge, para maging ano lang, no? Para maging tama yung content natin. So, bali 32.4 kilometers pala to. So, mahaba to. So, ito no, para mas maasar tayo lalo. Ito talaga yung content ko, maasar So, at least you get the point, di ba? Pinagmamalaki ni Amy Marcos na, ito merong Panay Guimaras Bridge, Kasi yung nakakainis kasi dito, dyan sa video na yan, ang nakalagay pa talaga dyan, press conference, no? Yan. So, yung mukha niya talaga, Amy Marcos, na ang akala mo siya naman nagpagawa. So, ito yung sinabi niya nung nakaraang 2 weeks. Sige, panoorin natin to, Administration ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan saan program ng DPWH? Nagkagulo-gulo. Bakit? Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano ba ipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Ang expectation ng tao, Marcos administration... So, yan na. So, malinaw, Teka lang. Yan. So, yun. So, malinaw. Diba? Nirereklamo ni Amy Marcos na wala daw pondo sa malalaking proyekto, si PBBM. Pagkatapos, makikita naman ngayon natin na nagmamalaki niya naman sa mga Ilonggo yung Panay Guimaras Bridge. Ano ba talaga? Sinto-sinto ata. Hindi nga. Ano ba talaga? Akala ko ba wala? Tapos yun naman pala, meron. So, ito, no? So, ito, hanapin natin to dito, no? Para mas maganda. Yan. So, bale, ito yung Panay Guimaras Bridge, no? Yan. So, major process, Panay Guimaras Bridge Project Engineering Contract Sign. So, kung makita natin dito, December, malinaw ba? December 23. Yan, December 23, 2023. Okay. So, ang sabi dito, okay, Iloilo City, the long-awaited dream, Western Visayas for a faster and safer mode of transportation is drawing closer to reality. So, ang pondo niyan ay
Magkano? 2.671 billion. Okay? The contract valued at 2.617 billion was signed by DPWH Senior Secretary Emil K. Sadyan. Okay? And then, ayan na, nakalagay naman dito, no? 32.47 kilometers, ano? Okay. So, ito yon, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, bali yung total pala, 32.4 in total. Yung section B na gagawin, kasi by section yan eh. So, ito ay 19.4 kilometers, di ba? So, bali 109 billion. Okay, 109 billion yung total. At ito po ay matatapos sa 2028. Okay. And then, mga kababayan, yung nirereklamo kasi ni Babalina, okay, hanapin, i-compare lang natin, no? So, bago matapos yung termino ni Digong, ang budget po ng DPWH, no? Hindi ko na masyadong buksan kasi may na-internet ko eh. So, yung budget po ng DPWH noong 2022 ay 786 billion. Okay. Pero nung panahon naman ni PBBM, ang budget ng DPWH ay magkano to? Teka lang. 882 billion naman for 2024. So, tumaas. Diba? Tumaas yung budget. So, ito nga yung sinasabi ko nga mga ka-streetwise na parang nahalata ka na po natin talaga na parang sobrang bitter naman ni Super Tae. Hindi nga, diba? Kasi kung totoo naman talaga na walang budget si PBBM para po sa DPWH, especially nga po sa infrastructure program, so sisitahin natin. Diba? Papalakpakan natin sa Amy Marcos kasi nagsasabi ng totoo. Yun nga lang, sinungaling. So, tumaas po, no? Ito, pinakita ko naman, no? From 2022, na merong 786 billion. And then, ngayon 2024, pumalo siya ng, magkano ba sinabi ko kanina? 882 billion. Diba? Yung pagkakaiba lang kasi mga kababayan, yung bill ni dating Pangulong Duterte, na-advertise ng sobrang bonggang-bongga. Hindi po katulad ni PBBM na tahimik. Diba? So, diba mga kababayan, diba? Wala tayong kaalam-alam na 4 na buwan na palang nagsisimula itong Panay Guimaras Bridge. Diba? Wala tayong kaalam-alam eh. Kaya nga ako nakukulangan talaga ako sa PCO eh. So, hindi porket na tahimik si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos, ibig sabihin nun wala siyang ginagawa, especially sa infrastructure. So, kailangan natin mag-research, di ba? So, yun lang mga kababayan, no? So, napakontent lang ako bago matulog. So, kayo, ano masabi nyo nga dito sa, di ba, parang credit grabber si Amy dito eh. Di ba siya yung nagbibida na akala mo, siya yung nagpagawa, andun pa yung poster niya sa likod, andun yung mukha niya, no? Yung mahaba, nasa likod habang nagsasalita. Eh, pagkatapos niyang siraan yung kapatid niya na walang budget, tapos ngayon nagbibida-bida. O, yun, di ba? So, yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So, hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Okay.